Sa game ng Jazz at Detroit, pabor kasi ang game na yon para sa Pistons. Kumbaga, kung pinili mo ang Jazz sa Las Vegas, mananalo ka ng malaki. Kumbaga, sabihin natin, expected nang matatapos yung losing streak kapag tiningnan mo yung lineup ng Jazz. Wala si JC, THT, Keyonte George at si Lauri Markkanen. Nasa 62 points per game agad ang wala sa Jazz. Ang natira sa kanila si Kelly Olynyk, John Collins at Colin Sexton. Pero tinalo pa rin ng Jazz ang Detroit at nasa 25 game losing streak na ngayon. Yung mga fans sumigaw na lang na ibenta na yung team. Ni-roast talaga ng mga fans ang Detroit online. Ang sinabi pa ni Coach Monty Williams sa isang interview kung saan nga siya yung isa sa highest paid coach ngayong taon, nagtataka siya sa kanyang team paano nila nabigyan ng 27 points galing sa turnovers yung Jazz. Kasama pa doon yung offensive rebounds na may second chance points. Meron silang 21 turnovers. 57% rate na i-score ang Jazz kapag nawala sa Detroit yung bola. Medyo nagpreno pa nga nun si Coach Monty Williams. May gusto talaga siyang iparating at ang sinabi na lang niya, siya yung may kasalanan kaya sila natalo. Si Cade Cunningham nga hindi na rin makapaniwala sa nangyayari dito sa Detroit. Sabi nga ni Ausar Thompson sa isang interview, kapag nasa losing streak, hindi talaga makakapag-focus. Ngayon, isang talo na lang makakatabla ang Detroit sa losing streak ng Philadelphia nung the process pa. Si Chet Holmgren naman nag-al Tracy McGrady versus Clippers. Umiscore siya ng 23 points, 6 rebounds at 7 assists. Si SGA nasa 31 points. Natapos na rin ang winning streak ng Clippers. Si Paul George 22 points, si Harden 23 points, 9 rebounds at 6 assists. Samantalang si Russell Westbrook, ito ulit ang pinakamahaba niyang minuto, 30 minutes, 15 points at 13 rebounds. Hindi naglaro si Kawhi dahil sa kanyang hip injury. Back-to-back game din yon para sa Clippers. Ito talaga yung kailangan malaman kung paano tatakbo yung opensya ng Clippers kapag wala si Kawhi. Dahil nga yung mga winning streak nila dahil sa kanya yon. Maganda talaga nilalaro. So matagal na rin kasing hindi nakakapaglaro ng 27 games na dire-diretso itong si Kawhi. Ang Lakers naman, 4 na sunod na talo na versus Minnesota. 27 points para kay Anthony Edwards. Samantalang sa Lakers, muntikan pa si Rui Hachimura ng third quarter. Alanganin talaga yung bagsak niya. Nakalaro pa rin naman siya na merong 18 points. Si Anthony Davis, 31 points, 8 rebounds at 3 blocks. Ang pinalaro ng Lakers kung tutusin sa kanilang lineup ay 6 na players. Ito yung merong 15 minutes pataas. Sa bench, si Austin Reeves merong 20 points, 7 rebounds at 5 assists. Ang sumunod kasi sa kanya, si Bando 14 minutes. Si Jackson Hayes 4 minutes at itong si Christian Wood nasa 4 minutes din. Dalawang sunod na games na din na hindi siya nakakapaglaro ng maayos or walang masyadong minuto. Tiningnan ko naman sa report, wala naman siya nakalagay na injury. Ang nilagay lang nun dati, yung Knicks games, hindi siya naglaro doon dahil merong sakit. Kahit itong nakaraan taon, nagkaroon din ng ganitong senaryo si Christian Wood na binabawasan yung minuto niya sa second unit. Kahit kailangan pa nun ng Dallas ng isang big man. Ang sinabi nun ni Coach Jason Kidd, pinapaikot kasi niya ang rotation sa mga bigs. Pero dito sa LA, ang tanging bigs nilang nagagamit talaga ng todo si Anthony Davis, si Jackson Hayes at si Christian Wood yung backup. Hindi pa masyadong nagagamit ngayon. Pero bukod doon, wala na. Yung mga fans nagtataka rin kung bakit hindi pinalalaro si Christian Wood. Pero sa mga nakaraan teams niya na nangyayari yung ganyang senaryo, ang nagiging report yung reputasyon ni Christian Wood na matigas yung ulo. Si Darvin Ham pa nagtanggol sa kanya dati. Wala pa naman ako nakikitang report na ganun ulit. Si Lebron naman hindi nakapaglaro dahil pinapahinga muna. Pero may panibago siya di umanong injury. Ilalagay ko na lang dito at pahirapan talaga. Sabi nga ni Lebron, tatalunin niya ang father time pero mismong galing din sa kanya na nagkakaroon na siya ng fatigue, emotional at physical. Si Lebron nasa 34 minutes per game, tabla sila ni Joel Embiid. Pero si Embiid kalimitan inuupo na kapag last quarter kapag malaki na ang lamang nila. Si Embiid pa ang leader sa usage percentage sa buong NBA. Mas mataas pa rin ang minuto ni Lebron kumpara sa mga players gaya ni Jokic, Haliburton, Steph, Edward, Butler, Brown at iba pang players. So hindi lang si Lebron ang tatamaan ng fatigue doon dahil si Anthony Davis meron 35 minutes per game at pang-12 yon sa buong NBA. So hindi pa nangangalahati yung season ngayon at malayo pa yung February. Yun kasi ang sinasabing mid-season na at doon talaga naghahabol yung iba mga teams papasok ng playoffs.